8 buwan bago mag-eleksyon. Pero ngayon pala mainit na. Ganito naman palagi ang nangyayari dito sa ating bansa. Magsyota ng 5 taon naghiwalay dahil sa pagtatalo kung sinong presidente ang iboboto. Magulang at anak nagtakwilan dahil hindi sinusunod kamo ni anak ang pinaniniwalaan ng magulang na kung sino ang dapat iboto sa halalan. Mga magkakaibigan hindi na nagpansinan. Mula bata hanggang tumanda ay magkasangga. Ngunit ngayon ay magkahiwalay na, hindi nagpapansinan dahil iba na ang kulay ng kanilang mga paniniwala. Ang tanong, yung mga pagtatalong yan, ano ang reference? Paghihiwalayan, pag-aawayan, ano ang basihan? Meron ba kayo dyang scientific na pinagsukatan? Kung wala, ang masasabi ko sa inyo, biktima kayo ng katangahan. Ako po si Jake Padar dito sa Boss Jake TV. Mga kabagang at mga oso, parang awa nyo na, panoorin ninyo ito. Minsan maging open-minded naman kayo dahil tayo ang talo rito. Government and politics for the commoners. Ano pong ibig ko sabihin? Sisimplihan lang po natin ng kwentuhan. For the masa, for the common people nga lang. Para yung paninindigan nyo hindi masayang. Sa pag-usapan natin, hindi mo kailangan maging politically oriented. Hindi mo kailangan ng formal education sa politika. O hindi kailangan kabilang ka sa isang political na pamilya. Kailangan mo lang rito ay kaalaman para back upan ang iyong pinaniniwalaan. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, more on tao ang diskurso. More doon sa kumakandidato. Masyado tayong dependent sa kung sino ang mga lumalaban sa halalan. Personalidad ang tinitingnan. Hindi natin masyadong tinitingnan ang kanyang ideolohiya ang ipinaglalaban. Hindi yung tunay at tamang kaalaman. Dito po sa episode na to, wala po akong pinapanigan. Hindi ko pa nga rin alam kung sinong iboboto ko. Pero isa lang ang nakita ko, karamihan sa mga tao, nagiging biktima lang ng gulo. Samantalang yung mga sinusuportahan nyo, chill-chill lang, nag-aapiran pag nagkikita. Pero kayo mga panatiko, nagpapatayan na sa baba. So sino ang tanga at mukhang kawawa? So pag-aralan natin sa simpleng paliwanag. Para pagkatapos nito, isip mo ay magliwanag. Kailangan mo ng better understanding about politics and our government. Lahat tayo ay meron tayong personal na political na filosofiya. Ang problema lang, may katamaran tayong mag-research at magbasa. Ang nangyayari, dinadaan na lang natin sa kutob yung ibibigay nating suporta. So, bakit natin kailangan pag-aralan itong dinidiscuss natin ngayon? Kasi every one of us is affected by politics. Kailangan nating pag-aralan to para maintindihan natin yung dynamics ng politics. Pag meron tayong kaalaman, tayo ay nasa better position to influence yung distribution of power, yung allocation. Kapag matalino ang electorate o ang mga bumoboto, matatag ang gobyerno. Yan ang tandaan niyo. We are just political animals. Yun ang realidad. Kahit anong gawin mo, hindi tayo ang boss. Para ka maging boss, kailangan may say ka sa desisyon, di ba? Paano naman mangyayari yun? Silang mga nasa taas, minamanipula na yung desisyon. Magkakaroon ng faction, outnumbered ka pag nagkataon, magkakaroon ng manipulasyon, kahit ano pang sabihin mo, panalo pa rin ang desisyon ng administrasyon. So ano pong gusto kong sabihin, kailangan nating maintindihan. Simpleng paliwanag lang po ito. It's not complicated. Para lang maiwasan natin ang pagiging panatiko at maipractice natin yung realidad at totoo. Ano? Na ang mga tao ang siyang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng gobyerno. Yan ang importansya ng panonood mo sa bidyong ito. Okay, what is government? Particularly, mag-focus tayo sa Philippine government. Huwag mo naman sayangin kaibigan. Dahil lahat ng impormasyon at kaalaman ay aking pinagpaguran. Ang government ay isang structured and organized body, responsable sa paglikha, sa pagpapatupad, pangangalaga ng mga patakaran at mga pulisiya. Ito ay binubuo ng pamamahala at ng kanyang mga pinamamahalaan. Ang Philippine government, ang gobyerno ng Pilipinas ay mayroong 4 na katangian na dapat mong malaman at dapat mong matandaan. Unang-una, ito ay democratic. Pangalawa, ito ay presidential. Pangatlo, ito ay mayroong bicameral legislature. At pang-apat, ito ay unitary. Ano ang democratic? Katulad ng sinabi ko kanina, ang kapangyarihan ay nanggagaling sa mga tao na ipinapahiram lang sa gobyerno. Kaya dapat marunong tayo para hindi tayo maloko ng kapangyarihan, tayo ang nagbigay mismo.
Meron ding itong checks and balances. Anong ibig sabihin? Lahat ng branches ng gobyerno ay may branch din na mag-check dito. Local government, sino nag-check dyan? Department of Interior and Local Government. Yung ginagastos ng inyong lokal na gobyerno, sine-check yan ng Commission on Audit. Kung makapansin nyo, kung meron kayo napapanood na hearing sa telebisyon na inyong nabutan, dito sa Pilipinas, ang maahensya ng gobyerno, pag nagkakaipitan sila ang nagtuturoan kung sino ang may kasalanan. Checks and balances. Ayusin ang mga irregularidad, itama ang pagpapatupad. Meron ding accountability and transparency. Ang pamamahala ay accountable sa mga pinamamahalaan. Pwede mong sabihin sa pamamahala, oy, accountable ka sa mga bagay na iyong ipinangako nung mahalal ka. We are doing our duties, gawin mo rin ang duty mo. Our duty is to pay taxes, kailangan meron kang transparency kung paano mo winawaldas ang aming fee. Kaya ayusin mo, galingan mo, dahil meron kang accountability. Pangalawa, ang gobyerno natin ay presidential. Ang may highest executive powers ay ang presidente ng Pilipinas. Siya ang head ng state at ng gobyerno. Yung state, pag kayo malilito, is just another term for country. Siya ang head ng bansa at ng gobyerno ng ating bansa. Siya ang tumitingin, namamahala ng mga functions sa bawat sangay ng gobyerno na kanyang pinamamahalaan. So tandaan tayo presidential, kakaiba sa ibang bansa na may monarchy o yung mayroon silang mga kings and queens. Kaiba rin sa mga bansang diktador, katulad ng North Korea na mayroon silang supreme leader. Kakaiba rin sa gobyernong parlamentaryo kung saan sila ay pinamumunuan ng mga prime minister. Patandaan, we are presidential form of government. Pangatlong katangian na ating gobyerno ay meron tayong bicameral legislature. Legislature ay yung paggawa o yung mga gumagawa ng batas. Sila ang nagpo-propose, nag-o-author, at pag naipasa nila ito na ang dapat sundin ng mga tao at iba't ibang mga stakeholders nito. Bicameral legislature. Camera means chamber, kapulungan. Bi means dalawa. So ano yung bicameral na yan? It is the House of Representatives o ang Kongreso at ang Senate of the Philippines o ang Senado. Anong pagkakaiba niya? Para silang gumagawa ng batas. Nag-o-author, nagpe-present, nagde-defend. Hanggang sa mailusot nila ang batas na gusto nila ipalusot at ipatupad dito sa ating bansa. Ang kaibahan, yung House of Representatives, gumagawa sila ng local legislation. Ibig sabihin, batas na sa tingin nila ay naaayon doon sa mga nasasakupan nila. Kaya ang mga congressmen ay may kanya-kanyang distrito. Local legislation ang trabaho nila rito. Ang Senado naman ay national legislation. Gumagawa sila ng batas on a national scale. Dapat malaman niyo yan kasi yan ang inyong mga ihahalal sa susunod na halalan. Ang inyong congressman at mga senador. Kung hindi mo pag-aaralan yung kanilang mga nalalaman, ano na lang ang mangyayari sa ating bayan? Kung tinitingnan mo na lang ay kanilang hilatsa at kinukutuban ang kanilang kagalingan. Minsan nabubulag ka na lang sa kagandahan o kapugian o sa kanyang eleganteng pormahan. Pero yung kakayahan, nakalimutan mo ng sukatan kung kaya niya bang pagtrabahuhan. So ang batas, bago maipatupad at maging isang ganap na batas, ang tawag muna rito ay bill. Let's say RH bill. Gagawa ang House ng kanilang version, gagawa ang Senate ng kanilang sariling version. Ang version ni House, kailangan pumasa sa kapulungan. Ang version ni Senate, kailangan pumasa sa kapulungan. Pag parehas ng pasado, sa bawat kapulungan ay gagawa na ng bicameral committee. Kukuha ng representative sa House, kukuha ng representative sa Senate, nabubuo ng bicameral committee, at mula sa maliit na bill, ito ay magiging national legislation na pipirmahan ng Pangulo. So dito naman sa Pilipinas, very obvious kapag may gusto ang Pangulo na ipatupad o gawing batas, hindi naman ito magmumula sa kanya, so uutusan niya yung mga kaalyado niya sa baba. So si mga kaalyado ay ang mag-author nito. Minsan mahirapan kasi merong mga kontra, pero yung mga kontra na yan nakukuha rin naman sa pabuya. Mga usapang sila lang ang nakakaalam sa likod ng kortinang may kadiliman. Pang-apat na katangian ng ating pamahalaan, ito ay unitary. Ibig sabihin, lahat ng mga sangay na nasa baba ng Pangulo, kayo ay direktang mananagot sa Pangulo. Kakaiba sa federal form of government kung saan ang bawat state o bawat jurisdiction ay meron silang sariling batas na sa kanila lang naaayon. Hindi katulad dito kung ano ang binabang batas, kailangan sundin ng lahat ng nasasakupan ng Pilipinas. So, laging tandaan, ang ating gobyerno ay demokratiko, presidential, bicameral legislation, at unitary. That is government. Ano naman yung politics? Kasi ang pinag-aaralan natin dito ay government and politics.
Umamin ka, marami sa inyo ang nalilito dyan. Politics, simpleng study of power. It is a science, kaya nga mayroong political science eh. Any kind of human interaction, there is dynamic of power. Hindi lang sa gobyerno yan, kahit sa mga private firms, sa mga samahan, kahit sa barkadahan, meron diyang lider-lideran. Ang politika rin ay study ng mga bagay na kung sino ang makakakuha at ilan ang makukuha. Ang politics ang magsasabi kung ilan ang ibibigay ko rito sa Luzon, ilan ang ibibigay ko rito sa Visayas, at ilan sa Mindanao, at paano ko ibibigay. At kapag ikaw ay isang politiko na nasa kapangyarihan, you have the power to decide sa mga alokasyon na iyong ipapamahagi. Dahil of course, lahat naman ng gobyerno, lahat naman ng bansa ay may mga limited resources. Kaya ang mga politicians na nasa gobyerno, ang siyang magdi-decide nito. And if you are a person of power, you got to decide kung sino yung mga entity na nandoon sa receiving end na makakakuha nitong blessings coming from our limited resources. Politics is the science of acquiring, kung paano kunin, measuring, kung paano sukatin, keeping, kung paano panatilihin, at taking, kung paano alisin ang kapangyarihan at impluensya. That's all about politics. Kung halimbawa sa opisina, gusto mo maging ma-impluensya, gusto mo makamit ang kapangyarihan, you have to participate in politics para magkaroon ka ng participation sa decision making. So politics is everywhere. Everywhere where there is power. And politics is an academic field. Pinag-aaralan siya with disciplines of economics, sociology, at history. Pero kahit sino pwede maging politician. Basta may pera at sikat sa mga nasasakupan. Ubro nga kahit crash course lang. So eto na. Napag-aralan natin ang government, napag-aralan natin ang politics. Ang mga tao sa politics ang tawag politician. Ang bawat politician, kaya yan nandyan, meron silang pinaniniwalaan. Meron silang ideolohiyang sinusundan. Kaya meron tayong political ideology. So pag-usapan natin, ano ang political ideology? Political ideology ay kung ano ang pananaw mo at kung paano mo susukatin o i-gauge ang perspektibo ng isang tao at ang iyong set of beliefs na siyang iyong reference at basihan sa pag-apply nito sa mga policies, decisions, and events dahil ikaw nga yung may kapangyarihan. Kailangan mong malaman ang ideology ng iyong sinusuportahan. Baka sigaw ka ng sigaw na ang kandidato mo'y suportahan, kaso hindi mo alintana, nagmumukhang tanga dahil yung paniniwala mo pala ay hindi parehas nung sa kanya. Saan ka nakuha? Paano ka nadala? Hindi sa ideolohiya, kung hindi sa karisma. Ganyan tayo mga Pinoy, sobra nating loyalista. So ang ideolohiya ay kung paano ipapatupad ng isang politiko ang pagdedesisyon niya sa kanyang gobyerno. Halimbawa, may matanda, disabled, may alaga siyang bata na hindi rin na makakapagtrabaho katulad niya. So ang ginawa niya, nagnakaw siya ng tinapay para may makain sila. Nahuli siya, pinarusahan. So may dalawang magkaibang pinaniniwalaan. Siya ay nakapagnakaw dahil wala siyang kakayahan at ang gobyerno siya ay pinabayaan. Sabi naman sa kabila, kahit ano pang dahilan, hindi niya kailangan at hindi siya dapat gumawa ng masama. So, mga ganyang bagay ang dapat mong tingnan sa iyong sinusuportahan sa darating na halalan. Baka kayo ay magkaiba. So again, ang gobyerno at ang politika. Ang gobyerno ang namamahala over doon sa mga taong pinamamahalaan. Ang pamamahala naman ay galing sa politics. Mga politician. Ang mga politician na sa loob ng gobyerno na siyang gumagawa, nagpapatupad at nangangalaga ng batas at polisiya sa ating bansa. At ngayon, sa huling part ng ating kwentuhan ay ating madetermine naman ang mga general problem of the Philippine politics. Nang patumpik-tumpik pa, dahil dito mare-pare ikaw ang bida, tayong mga mamayan, tayong mga bumuboto, we lack understanding on the fundamentals of politics. So katulad ng sinabi ko, ang episode na ito ay para sa mga commoners o kayo mga commoners na katulad ko. Gaano kadami ang nalalaman nyo tungkol sa diniscuss natin ito. So kahit papano nakasolve ako ng problema dahil yung lack of understanding mo at least from low level, pagkapanood mo nito ay napunta at least sa isang certain level. Kasi ang reality sa isang democracy, ang mga kaalaman na ito ay isang basic na kaalaman na dapat itinuturo sa bawat mamamayan. Kaya nitong i-absorb kahit ng mga grade 1. Hindi tayo na-impluensyahan nung sinasabi ng mismong politiko na tatakbo sa halalan. Mas tayo ay na-impluensyahan ng mga trolls sa mga social media na ating tinitingnan.
diskurso ng bawat tao na wala namang kulang tayo sa debate, itong mga tumatakbo sa halalan. Dapat puro debate, no? Sa debate, nasusukat natin yung kanilang galing. From there, nakakapili tayo ng tama. Kulang tayo dyan. Poor discourse and debates. Saan tayo sobra? Sa mga commercial, sa mga political ads nila, sa mga jingle. Yun na yung ating magiging reference. Lalo na kapag nakaka-hypnotize yung kanta, nakakadala ng feelings, nakaka-uplift ng mood. Doon na tayo nakasalalay kung sino ang iboboto natin sa entertainment at sa kutob. So, ang nangyayari, yung mag-syota, naghihiwalay. Anak magulang, nagtatakwilan. Magkakaibigan, nag-iiwanan. Oo, dahil yan sa katangahan. Tao-tao yung nagiging labanan eh. Kung sino yung supporter nito, hindi kung ano yung ideolohiya nito, ano yung kakayahan nito, yun na ang uso. Ang katangahan ninyo. Almost all of us are talking about politicians, but none of us are talking about politics. Lack of citizen participation. Sino sa inyo ang nag-research na katulad itong ginawa ko at isinare ko sa inyo? At meron akong citizen participation na may sustansya at kabuluhan na may impart ko para sa darating na halalan. We have to participate in this democracy. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, ang power ng gobyerno ay nanggagaling sa tao. Kapag matalino ang electorate, huwag tayong basta-basta padadala at papa-impluensya. Alam niyo yung mga trolls, ingat po kayo dyan. Kasi yan yung nag-hypnotize ng inyong paniniwala. Do yourself a research. So sana kayo ay aking natulungan at napaunawaan ng mga bagay na nauukol at dapat nating gawin sa darating na halalan. Muli, Jake Padar dito sa Boss Jake TV.